Pinagtawanan ako, binuli ako, tinawag-tawag ako na ampon, walang kwenta, na kaya ako pinamigay. Natuto ako magnakaw for the first time. Kasi may mga kaklase ako na gusto kong i-please. Kumbaga bilang bata, gusto ko, cool ako eh. Hindi ko na-experience sumakay ng jeep, bus, tricycle. Pag may gala ako galing Shangri-La hanggang Robinsons, kailangan hatid sundo ako, hindi ako pwede maglakad. Yung tipong first monthsary, iPhone 10. Second monthsary, iPad. Third monthsary, Apple Watch. Pagdating ko sa Jollibee ng Legarda, may van na tumigil. Binuksan yung van, hinablot ako sa loob. November hanggang January, nakaharap kami sa pader. If I keep giving people what they want, love yun. Kaya pala bili ko na binili yung mga kaibigan ko. Totoo pala yung sinasabi nila na, pag inayos ko yung sarili ko, everything else will follow. Ang paghahanap ng aming mga guest at pagbabahagi ng kanilang kwento ay nangangailangan ng maraming oras. Pero sa tulong nyo, makakadiscover kami ng mga iba't iba pang mga istorya ng ordinaryong Pilipino. Para sa mas magandang community experience, pwede kayo makipag-usap at magtanong ng kahit ano sa aming mga naging guests at manatiling anonymous sa Discord. I-click nyo lamang ang join button para maging isang exclusive member. Maraming salamat! Good afternoon. My name is Seth. I am 26 years old and I'm a recovering behavioral that suffered from depression, relationship dependency, and a lot of idealities. Nalaman ko na ampun ako nung bata pa lang po ako. Nag-umpisa po yun nung kinuwento sa akin ng nanay ko na ampun po ako. Ang nanay ko po ay isang doktor, isa po siyang neurologist. At first, hindi naman niya talaga plinlano na maampun po ako kasi bali nahanap po niya ako kasi nung nag-medical mission po siya sa isang lugar sa may Cainta, Rizal, nahanap niya po ako. And ang kwento niya is, nung nakita niya po ako, duguan po yung ulo ko po ay maga. So, from how she sees it, I was an abortion baby. So, noong time na yun, meron silang group na parang healing ministry. So, meron silang a group of mga doctors, mga magkakaibigan po sila na, kumbaga, nagbibigay ng mga medical mission, tumutulong po. And dahil healing ministry siya, may halo siya na parang, mga religious. And nung time na yon, nung nahanap ako, hindi din talaga siya sure kung kukunin niya din talaga ako o hindi. Kasi nung time na yon, my mom was also battling out breast cancer also. So nung time na yon, medyo hesitant yung family namin na kunin ako kasi syempre, si mommy nung time na yun nanghihina kasi may breast cancer siya. So ang feeling ng family was baka maging stressor pa ako para sa kanya. But after a while, one of my two uncles, yung dalawa kong tito talaga, ang pinaglaban talaga na kunin ako. And ever since that day, ayun, na-welcome ako sa family na yun. Well, I can say yung relationship namin ng mom ko was very, kumbaga, close. Close kami ng bata talaga ako eh. Malapit talaga kami sa isa't isa kasi, kumbaga, ginawa niya na akong mundo niya eh. Pag nasa ospital siya, lagi niya ako sinasama. Pag may mga clinic siya, lagi niya ako sinasama. So, nung time na yun, ay naalala ko, nag-enjoy talaga ako. Pero deep inside nung time na yun, nahihirapan din talaga ako kasi, syempre, meron siyang pinagkatiwalaan nung time na yun na yaya. So, yung yaya ko na yun, malapit sa akin. Pero may mga times na medyo nagiging physical din talaga siya sa akin. May mga times na nasasaktan ako. May mga times na verbally abuse ako. So, nung time na yun, hindi ako ganun lapit nung time na yun sa mom ko. Slowly, kumbaga parang slowly, mas lumayo ako sa kanya kasi parang ang mentality ko nun was syempre, pinagkatiwalaan na si yaya, tapos yun yung nangyari sa akin. Syempre, nung time na yun, dahil bata ako, syempre, hindi ko din talaga maintindihan eh. Although, nung tumanda ako, dun lang nag-sink in sa akin na, nung time na yun, naiinis ako, nagagalit ako kasi, kumbaga, hindi mo naman ako kailangan paluin, hindi mo naman ako kailangan saktan, hindi mo naman ako kailangan kurutin para mapasunod ako. So, yun yung mga nangyari dati dun sa yaya ko na yun. Tumagal-tagal, lumaki ako sa, kumbaga, well given ako. Madaming nabibigay sa akin. Technically, I grew up in a silver spoon, kumbaga. It wasn't difficult kasi
Kung may gusto ako, nabibigay sa akin. Pag umiyak ako, nakukuha ko gusto ko ng ganitong bagay, nabibigay sa akin. Pero syempre, dumating din yung isang struggle na nung time na yun, yung may asawa kasi yung mom ko nung time na yun. Parang may fiancé siya nung time na yun. And the fiancé was taga-ibang bansa. And ayaw niya sa akin. Kasi siguro dahil sa proseso na pag-a-adapt sa akin, syempre hindi naman ganun yung parehas yung proseso sa ibang bansa dito. So minsan lilipad siya dito, madedelay yung hearing, maka-cancel. So at some point nadismaya na siya. Naalala ko nung isang gabi, kumbaga, alala ko pa, vivid siya talaga sa akin na naririnig ko na nagsisigawan dun sa kwarto ng mom ko. And ang naalala ko was, sinasabi nung lalaki was, pumili ka, sino pipiliin mo, ako o yung bata? So, ang nangyari was, pinili ako ng mom ko. And yung lalaki umalis. So, ever since nung time na yun, kumbaga naging me and my mom against the world na lang talaga kami. So, growing up, I studied in a private school, an all-boys private school here in Mandaluyong, in San Juan. Hindi siya naging madali. Hindi siya naging madali dahil, lalo na sa pagdating ng pag pinapakilala na yung family mo. Kasi naalala ko nung time na yun, meron akong part sa klase na, ano ba yun, bring your family photo, tapos pakilala mo yung family mo. So, syempre, tinuruan ako ng mom ko nung time na yun kasi ang alam ko ayaw ni mami na mapahiya din ako. So, sabi sa akin ni mami was, pag tinanong ka na kaklase mo, sino daddy mo, tumuro ka sa taas. Kasi turo mo si Papa God. So, syempre ngayon, pag iniisip ko, ideally, maganda naman talaga eh. Pero, nung time na yun, hindi yun yung reaction na na-expect ko. Kumbaga, nung nagpakilala ako nun sa klase, ang ending was, pinagtawanan ako, binuli ako, tinawag-tawag ako na ampon, na walang kwenta, na kaya ako pinamigay. And that was around grade 1 or grade 2. So, nung time na yon, nabubuli na din talaga ako sa school. Nung bata pa lang, mataas naman yung grades ko sa totoo lang. Pero I can say is, nung tumanda ako, nung nabubuli na ako, nung nabubuli, mas naging importante sa akin yung feeling ng magkaroon ng kaibigan, yung feeling na hindi ako mabuli. So, nung time na yon, naalala ko nung grade 4 ako, natuto ako magnakaw for the first time. Kasi may mga kaklase ako na gusto kong i-please. Kumbaga bilang bata, gusto ko, cool ako eh. Kasi dun sa school na yon, ang feeling ko kasi pag hindi kilala yung pangalan mo, parang ikaw yung nabubuli, ikaw yung nabubugbog, ikaw yung naaasar. Diba? So, nung time na yun, sinubukan ko magnakaw sa mom ko. And nung nagnakaw ako sa mom ko, nagbenta ako. Nagbenta ako ng gadgets niya. Naalala ko iPad yun. Galing pa siya ibang bansa. And nung nabenta ko siya, pinambili ko siya ng pagkain sa mga klase ko. Kasi 12 sections kami. So, dun sa isang section ko, nasa 30 kami, nilibre ko sila lahat ng pizza. Tig-isa sila slice ng pizza nun. So, nung time na yun, ang sarap sa feeling kasi ang pakiramdam parang star ako eh. Parang star ako ng classroom. Parang, uy, ayan si rich kid yan, gano'n. Or nanilibre, mabait yan, gano'n. So, ever since some time na yun, na-feel ko yun, parang ayoko nang bitawan. Parang gusto ko gano'n na lang. Parang mas gumaan yung pakiramdam ko sa school everyday na nakakapasok ako, na enjoy ako, masaya ako. Nangangako ako sa mga kaklase ko na, uy, ganito, bibigyan kita ng ganyan, bibigyan kita ng ganito. Hanggang sa makakuha ako ng panahon na makakuha ako sa nanay ko ng pera para makapagbili. Siguro nakasustain ako ng 1 year na ganun. Pero nung grade 5, mas lumala. Kasi, kumbaga yun, nag-explore na ako eh. Mas naintindihan ko sa sarili ko. And parang feeling ko nung time na yun, hindi ko din maintindihan kung saan ba ako na-attract, sa lalaki ba o sa babae ba. So, nung time na yun, nag-open up ako sa friend ko. May best friend ako nung time na yun. Nag-open up ako. And nag-open up ako sa kanya na gay ako. And hindi ko in-expect. Ang nangyari was,
friendship over na ako. Hindi niya ako pinansin, kinalimutan niya ako. And the next day, ang nangyari was kumalat sa batch. Kumalat sa batch na bading ako, na bakla ako. Eh, since all boys siya. So, syempre, naging topic siya. So, the next day, yun na, nabully na ako. Nagawan ako ng mga Facebook page na natanggalin daw ako sa school namin kasi walang kwenta ako. So, madami na ako narinig ng mga terms na yun na parang wala kang kwenta, salot ka, diba? Dapat hindi ka na lang pinanganak or sana hindi ka na inampon ng nanay mo. Noong time na yun, naging sobrang mahirap sa akin. Kasi, kumbaga yung stigma, noong time na yun, hindi ko naman alam kung anong gagawin ko kasi syempre grade 5 lang ako noong time na yun. Ayoko din naman magsabi noong time na yun sa mom ko kasi feeling ko, ang mom ko kasi protective talaga sa akin. Hindi siya nagpadapo sa akin ng langaw. Hindi ko na-experience sumakay ng jeep. Hindi ko na-experience sumakay ng bus. Hindi ako marunong sumakay ng tricycle. Kahit yung tipong pag may gala ako galing Shangri-La hanggang Robinsons, kailangan hatid sundo ako. Hindi ako pwede maglakad. Since nakwento niyo po yung mom po ninyo, no? Balik ko lang po konti. Nung nakwento niyo po, nagnanakaw po kayo sa mom niyo po dati. May time po ba na nahuli po niya kayo? Nung at first, hindi niya nahuhuli. Pero nung tumagal, syempre lumaki na lumaki yung amount. Syempre nung una, 500 lang, 1,000, naging 10,000, naging 50, naging 20, naging nawala na yung bago niyang iPad, nawala na yung bago niyang cellphone. Naalala ko may mga times na kino-confront niya talaga ako eh. Pinapagalitan niya ako. Pero never niya ako physical. Lagi lang niya ako pinapagalitan, sinasabi sa akin na bakit ganun, kulang ba yung mga binibigay niya. Kasi tama nga naman, pag may hinihingi ako, nabibigay naman niya eh. Pero syempre, nung time hindi ko kasi masabi na para kasi sa kaibigan ko. Kasi pag sinabi ko na para sa kaibigan ko, ang susunod na tanong bakit? Syempre, mapipilitan ako sabihin na kasi nabubully ako sa school. Ayoko kasi talaga malaman niya na nabubully ako sa school kasi si mommy kasi sa medical field, medyo kilala siya. So, may mga patients siya na high profile. So, ang wino-worry ko kasi is, pag nagsumbong ako, magkaroon ng eksena sa school. Ang isipin nila, ay, since si sumbongero yan. Feeling ko mas lalo akong mabubuli pa. So, noong time na yun, hindi ako nagtiwala talaga sa mom ko talaga noong time na yun. Mas tumaas din ang tumaas yung demand nung feeling ko ng mga kaklase ko noong time na yun. Kasi syempre, lumabas yung issue na bading ako. So, mas feeling ko kailangan ko mag-effort na mas magbili ng kaibigan dahil mas nabubuli ako nabubuli. And ang lumala, syempre, dahil mga grade 5, grade 6 na ako, syempre, yun na yung time na nagkaka-crush na ako, nagkakaroon ako ng mga type. So, there was this one guy na talagang crush na crush ko talaga noon. And ginawa ko talaga yung lahat para mapunta siya sa akin. So, talagang nililibre ko siya. Lahat ng gusto niya, binibigay ko. Nung time na naging kami, but may consent na, kumbaga, tago. Hindi pwede malaman ng ibang tao. Sikreto lang. Kasi nung time na yun siya, varsity siya ng track and field. Ako, varsity ako ng volleyball. So, hindi pwede malaman na meron kami. But, it came to the extent na sobrang sama nung pagbibili ko sa relationship at sa kaibigan ko na yung tipong first monthsary, iPhone 10. Ganon. Second monthsary, iPad. Third monthsary, Apple Watch. Kahit walang-wala na ako, okay lang. Umabot ako dun sa extent na kahit yung sarili kong gamit, binibenta ko. Yung tipong binilan ako ng nanay ko ng iPhone 10, mangyayari, ibenta ko. Sige, magbi-brick phone na lang ako. Dineprive ko talaga yung sarili ko kasi nung time na yun, ang feeling ko, mahanap ko yung pagmamahal na gusto ko pag minahal ako ng ibang tao. Kumbaga, mas importante sa akin na magkaroon ako ng relasyon. Importante sa akin na magkaroon ako madaming kaibigan. Siyempre, with that, nabubuli din ako na nabubuli. But I think yung naging main turning point sa akin nung younger years ko na yun was, since I play volleyball, yung coach ko kasi nung time na yun,
lumaki ako dun sa coach ko na yun, sumalapit talaga ako. May time na, syempre, umalis sila, lumipat sila ng ibang school. Napalitan ng ibang coach. So, yung coach ko na yun, I can't say na homophobic. Pero it was obvious na ayaw niya sa mga katulad namin. So, kahit nananalo kami ng games noon, may placing yung school namin. May time na tinanggal niya kaming lahat ng mga bading sa team. Nasaktan ako noong time na yun kasi feeling ko hindi ako na-back-upan ng school. I mean, nagreklamo ako. Sabi ko, bakit ganun? Pero, hindi ako na-back-upan. Noong time na yun, na-depress ako, nalungkot talaga ako. Doon na talaga. Yung feeling ko na, ano ba yan? Iniwan ako ng tunay kong magulang, nireject ako ng tunay kong magulang. Yung fiancé ng nanay ko, iniwan siya dahil sa akin. Pag lumalaki ako sa school, nabubuli ako. Napagtitripan ako. Like, dumating yung part na tinanong ko sa sarili ko, like, may problema ba sa akin? Ako ba yung problema? Like, bakit lahat na lang, kung saan ako lumalapit, lahat na lang sila, kumbaga naaagrabyado. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko yun. Doon ako natuto na questionin kung worth ba talaga ako mabuhay. Pagkagising ko, tinatanong ko sa sarili ko na parang, is this a good day to die? Parang ganun, like, pag namatay ba ako, titigil na ba to? Or minsan may mga times ako na, kung importante talaga ako, parang gusto sarap mamatay. Kasi pag namatay ako, malalaman ko kung sino yung pupunta dun sa burol ko. Ganun naka-depress yung mindset ko nung time na yun na I was so fixated in death kasi feeling ko, dun ko lang malalaman kung sino talagang may pakialam sa akin. Na nakalimutan ko na yung family ko. Nakalimutan ko na yung mga friends ko na, yung mga mabubuti kong mga friends na nagmamahal. Parang mas importante sa akin na kailangan lahat ng tao sa paligid ko kailangan magustuhan ako. Naglayas ako nung time na yun kasi hindi ko talaga alam kung paano ko i-handle. Ang masama nun was, and pinamukha ako sa nanay ko na nakidnap ako nung time na yun. So, tumawag ako sa mama ko. Sabi ko, Ma, hindi ko alam kung nasaan ako. May dumaplot sa akin and everything. Tapos, in-end ko yung call. Pinutol ko yung SIM card. 1 week ako nawala nun. Tumira ako sa bahay nung boyfriend ko nung time. Nung time na yun, grade 7 lang kami. Pero nakikitira ako, and ang sinasabi ko sa parents niya was, kasi wala si mami, walang mag-aalaga sa akin, so baka pwede dyan muna ako. So, hindi talaga nila alam na naglayas ako. Yan po ba yung boyfriend nyo na yung binibilang-bilan nyo po ng mga gamit yung pa rin po? Yes, yun yung first boyfriend ko. At some point, syempre, nawalan ako ng pera. And I had to go home. So, nung umuwi ako, instead na magalit yung mom ko, umiyak siya at niyakap na lang ako. Yung feeling na yung sinasabi ng mga tito ko was parang yung story ng The Prodigal Son. Na nawala ako, umalis ako dahil napunta ako sa gusto kong mga puntahan na mga landas na gusto kong puntahan. Pero umuwi ako and andun pa din yung family ko na para yakapin ako. Feeling ko kasi noong time na yun, yung pag tinakbuhan ko yung problema ko, feeling ko yun yung sagot. Yun yung sagot doon. Dumating yung time na after a few weeks, bumalik ako. But then, syempre, nung bumalik ako, naging okay a while. But then, bumalik ulit ako dun sa cycle ko na naging malungkot ulit ako. At ano pong naramdaman nyo nung bumalik po kayo tapos, alam nyo po yun, open arms pa rin sila sa'yo? Nung time na yun, to be honest, wala. Parang feeling ko parang okay. Parang feeling ko nung time na yun, responsibility naman talaga na tanggapin ulit ako. Kumaga, ganun ka-selfish na yung mentality ko nung time na yun. Kasi parang feeling ko lang yung mundo may utang sa akin dahil ang dami nangyaring masama sa akin. So, dapat intindihin ako ng mga taong nasa paligid. Ganun yung mindset ko nung time na yun. Kaya, hindi ko na din naisip na ano naramdaman ng mom ko. Hindi ko naisip na, wait lang, may heart condition pala nanay ko. Na noong time na yun, pwede siyang atakihin ulit dahil sa paglalayas ko. Nung bumalik ako, yun yung nangyari. Winelcome ako with open arms. After a while, like I said, nawala yung lungkot, pero bumalik ulit siya. Parang feeling ko na parang incomplete ko, parang may kulang sa loob ko.
Yung second time na yon, December, November yon, nag-decide ako maglayas ulit. Pero this time, hindi na ako kinonsinti nung partner ko ng time na yun. So, sinumbong niya ako sa mom ko. Akala ko magde-date kami sa Robinson's Magnolia ng time na yun. Pagpunta ko dun sa restaurant, nandun yung nanay ko. So, syempre, galit na galit ako sa partner ko na yun. Feeling ko betrayed ako. Feeling ko, ano ba yun, pinagkatiwalaan ko sa'yo na wag mo sabihin. Sinasabi ko sa'yo kung ano mga problema ko, tapos ikwento mo sa mom ko. So, ang naging agreement nun was umuwi muna ako sa bahay, tapos doon na lang kami mag-usap. Nung umuwi na ako dun sa bahay namin kasama ng partner ko, gusto ko iwanan akong partner ko. Gusto niya makipag-break up sa akin. Siyempre, hindi na niya kaya. Siyempre, nag-freak out ako. Ayoko kasi mawala. Kasi feeling ko, ano ba naman yan, iiwan mo ako, iniwan na nga ako ng tunay kong magulang. Pati ikaw, iiwan mo din ako. Nalungkot ako ng time, sabi ko, bahala na. Pagod na talaga ako. Parang, ayoko na maramdaman yung pain na to. Parang pwedeng ibang pain naman. So, yung pain naman na iba na gusto ko maramdaman, sinubukan ko sinuntok ko yung pader. The point na nabali yung pinky ko. Yung isa kong daliri nabali. So, nag-worry yung mom ko, nagpanic siya. May kinontak siyang mga kaibigan niya. So, nag-decide siya na ipasok muna ako sa psych ward sa Medical City. That was first week of December. Undergoing therapy noong time na yun doon, mga 3 araw. Siyempre, assessment, kinausap ako ng doktor ko. Akala ko kasi uuwi din agad ako. So, one day, dumating yung mom ko. Sabi niya sa akin na dadalhin niya ako sa isang rehab facility sa Batangas, sa May Talisay. Noong time na yun, hindi ko naman alam kung anong ibig sabihin ng rehab facility. That was December 4. Naalala ko that was a Wednesday. Vivid pa siya sa akin kasi traumatic siya sa akin. Wednesday siya, dumating ako doon sa rehab ko na yun sa Batangas, sa Talisay, ng around 12:30 to 12:45 p.m. ng hapon. Naalala ko, ang ulam pa nun was tilapia. Pagdating ko doon, syempre nanibago ako. Kasi syempre, kasama ko matatanda, konti lang kaming mga bata. Although yung facility maganda. 5-star yung facility, malaki, may court, maganda yung mga dorms, aircon. Pero, ang feeling ko kasi nung time na yun, ang main concern ko was, paano na yung mga kaibigan ko? Paano na yung school ko? I mean, hindi naman talaga school yung priority ko nung time na yun, pero, kumbaga para ma-justify lang na, paano na yung school ko? Paano na yung friends ko? Paano na yung life ko? Naalala ko nung winelcome nila ako dun sa rehab center na yun. Sabi ko, hindi naman dapat ako nandito. Ganoon ako kayabang. Sabi ko, hindi naman ako dapat nandito kasi hindi naman ako nag-drugs. Hindi naman ako nag-alcohol. Hindi naman ako nagsugal. Kumbaga, behavior lang naman ako. Mainitin yung ulo ko. Naglalayas ako. Depressive ako. Wala namang problema doon. Galit ako nung time na yun dahil hindi ko maintindihan nung time na yun bakit kailangan ako ipasok. Feeling ko, nanakaw yung childhood ko nung time na yun. Kasi, nung time na yun, ina-expect ko, ang gusto ko mangyari was excited ako kasi syempre, gusto ko ma-experience mag-prom, gusto ko ma-experience mag-soiree, gusto ko makapaglaro sa NCAA ng volleyball nung time na yun. And it was difficult kasi knowing na medyo tatagal ako dun, kailangan ko bitawan yung mga ganung bagay. Nung umpisa mahirap kasi hindi naman ako sanay maglinis, hindi ako naglinis ng kwarto. So doon kasi kailangan ko maglinis, kailangan ko magawa ng chores, may mga meeting kami na kailangan gawin doon. Kumbaga may mga times na kino-confront ako, parang ipapamukha sa akin na ito yung mga masasama kong ugali para maayos. Nakikita ko talaga na yung naging problema ko noon talaga was yung self-love ko. Kasi yung mga naging issue ko talaga noong time, yung mga naging problema ko dun sa love was, hindi ako naliligo, ayaw ko alagaan yung sarili ko, nagkakasakit na ako, hindi ko inaalagaan sarili ko. Kasi ang feeling ko noong time na yun, okay lang naman, I mean, feeling ko nawala naman na lahat sa akin ngayon. So, makulit ako sa center. Makulit talaga ako. To the point na tumagal ako ng 2 to 3 years bago ako nakapagtapos ng program ko doon. Yung slowly, tawag na ng reintegration phase. Na yung slowly ka ilalabas sa society, paunti-unti, magda-day off ka na, lalabas-labas ka na.
May mga times na pag nandun na ako sa reintegration phase na yun, may mga time na natutukso ako. So may mga times na kinukontak ko yung mga kaibigan ko dati na hindi naman dapat kasi bawal sa rules. So syempre, nahuhuli ako ng center. Ang nangyayari, dinidemote nila ulit ako sa pinakamababa para at least matuto ulit ako. Pero hindi pa din ako nakinig. It took me time bago ako nakinig. Kasi ang issue ko talaga ng time na yun was relationships eh. Feeling ko, hindi ko kaya mabuhay ng walang relasyon. Dahil bakla ako, walang magmamahal sa akin. Yung feeling ko na pag may nagsabi sa akin na, uy, type kita, gusto kita, pwede ba kita ligawan? Kailangan ko magat ako kasi once in a blue moon lang yun eh. Kaya pag nagkaroon ako ng ganong moment, kailangan ko siyang i-secure agad, kahit anong mangyari. It came to the point na kahit nandun ako sa rehab, naghahanap ako ng pag-ibig doon. Which is bawal. Kasi magkakapatid kami sa pagbabago eh. Ilang beses ako nahuli na nakikipagrelasyon. And, syempre, bumabagso ako na bumabagsak. Kumbaga, ganun kalala yung sakit ko na pagiging relationship dependent na kahit nandun na ako sa loob ng controlled environment, nagagawa ko pa rin. Po yung pinaka-diagnosis po na inano sa inyo nung sa rehab facility po? Nung time na yun, ang sinasabi nila was may traits ako ng bipolar mood disorder and ADHD with obsessive-compulsive disorder din. So, noong time na yun, hindi nila ako ma-diagnose kasi, syempre, minor ako. Ang sabi daw kasi sa medical field, usually kailangan 18 pataas bago maging solid yung diagnosis. Pero noong time na yun, I was under medication na. Although after, naging okay naman. I mean, nakabalik ako sa school, nakapag-graduate ako ng high school, pero hindi siya naging ganun din kadali dahil, syempre nung paglabas ko, doon na pumasok ulit yung mga insecurities ko eh. Na mga batchmates ko graduate na. Ako, high school pa rin. Yung pagtritripan ako na napagtatawanan na yung songs of choice ko was still 2013. Para noong time na yun, kasi K-pop fan ako, noong time na yun, ang idol ko, 21, mga ganun. Yun pala, may Blackpink na, hindi ko naman alam kung ano yun. So, napagtatawanan ako. Na-feel ko ulit yung feeling ng rejection. Although, may na-meet ako mga friends ko na bago, na positive influence. Kasi, since volleyball player nga ako, may group of friends ako na support group ko, na actually up to now, they're still there by my side. Sila yung mga naging source of friends ko na yung kahit hindi ako mag-ambag na libre, hindi ako magbigay na, uy, tara, labas tayo, kain tayo, sagot ko lahat. Sumusulpot sila. But then deep inside me, may kulang eh. Parang sa akin, parang importante na makuha yung mga, bumalik ulit ako dun sa part na importante makuha ko yung loob ng mga hindi ako tanggap. Pinupush away ko sila, pero andun pa din sila. They try to remain as friends with me. Kine-question ko na eh. Kine-question ko kung bakit. Why was it all happening? Bakit kailangan ako, iiwan ang una kong mga magulang? Bakit kailangan ako pagtripan ng bata ako? Bakit kailangan ako lokohin ng mga kaibigan ko? Ba't ako kailangan lokohin ng partner ko? Bakit kailangan ako gamitin? Bakit ako kailangan, i-take advantage? And ang masama kasi dun is, alam ko, and hinahayaan ko lang. Dahil, andun ako sa part na yung benefit of the doubt. Lagi ako sumasandal dun sa benefit of the doubt na, paano kung hindi sila ganun? Paano kung iba? Na-depress ako nung time na yon and I attempted to commit suicide. Ito yung first attempt ko na talagang natakot yung mom ko. Kasi she got a call. She got a call from school na nandun ako sa edge ng pinakamataas na floor ng building ng school. Yung talagang nakaupo na ako tapos lumalambitin na yung paa ko. Nandun na ako sa edge eh. So lahat ng tao nagsisigawan, nag-iiyakan, nagpapanik lahat ng tao. Siya, huwag ka tatalon, ganun, whatsoever. But then, ang time na yun,
hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Kasi nung time na yun, feeling ko halaman na talaga ako. Parang wala na akong feelings. Parang feeling ko patay na ako sa loob. Parang it was so difficult for me kasi nung year na yun, namatay yung tito ko na pinaglaban ako na ampunin ako. Namatay yung isa kong tita na malapit sa akin. So parang feeling ko parang lahat na lang ng tao parang iniiwan ako. Luckily na hindi natuloy yung attempt ko kasi nahila nila ako. Parang nung time na yun, may kausap akong yung isang nagkakausap sa akin na wag ako tumalon. All of a sudden, may mga tao na sa gilid ko na hinihilan ako pataas. Nag-decide yung mom ko na dalhin ako sa rehab center. Dinala ako sa Pampanga. That was March 20. Siguro I was there lang for 1 week, 2 weeks. Hindi ko kinaya eh. Hindi ko kinaya yung part na tinutuon ng mami na pag umulit-ulit ako, dadalhin niya ako sa public rehab. So, dinala niya ako sa semi-public rehab. So, hindi ko matanggap kasi sabi ko, bakit ganito? Kasi expectation ko parang nung una kong rehab na aircon, maganda, malaki. Dito bahay lang. I wanted to get away. Gusto ko tumakas. Gusto ko gumawa ng paraan na makaalis doon. Nagsakit-sakitan ako ng time na yon. And nung nakita nila na hinihika na ako and everything, dinala nila ako sa ospital ng mom ko. Nung dinala ako sa ospital ng mom ko, dun ko kinausap ko yung mom ko. Sabi ko, ma, ayoko na doon kasi ito yung ginagawa nila sa akin. Kumbaga, siniraan ko yung rehab para lang makaalabas ako. Nung nilabas ako, nasa ospital ako noon eh. Nung nilabas nila ako, tumakbo ko. Naglayas ulit ako. Yung tinitirahan kong kaibigan na dating residente dun sa una kong rehab, napagod din sa akin kasi ang dami kong ginawang kasinungalingan. Dumating ako sa point na ang dami kong inutangan. Hindi binayaran. Para lang makaraos tong time na yon. And nung nalaman nung partner ko, nag-decide siya na napagod siya eh. Napagod siya na sumasagot siya dun sa mga kaibigan ko na inutangan ko. So, kinonvince niya ako, sabi niya sa akin na mag-reach out ako sa mom ko. Na mag-sorry, na pagbigyan ako ng chance. So, kinausap ko yung mom ko. She said na bibigyan niya ako ng chance, mag-uusap daw kami sa may Jollibee sa may Legarda. That was mga 8 or 9 o'clock p.m. Pagdating ko sa Jollibee ng Legarda, may van na tumigil. Binuksan yung van, hinablot ako sa loob. Tinanong ko, sabi ko, saan ako pupunta? Saan niyo ako dadalhin? Sabi niya, dadalhin daw nila ako sa isa pang rehab center. So, yun na yung pangatlong rehab ko. Tapos my third rehab in 10 years. Pangatlo. So, dinala ko nila sa isang rehab sa Batangas. Pero hindi siya naging madali. Dahil yung rehab na yun ay kilala bilang sa isa sa mga, di pala sa isa, kilala siya bilang pinakamahirap na rehab dito sa Pilipinas. Dahil old school TC siya. Kung yung unang rehab, galit yung naramdaman ko. Nung pinasok ako dito, lungkot. Na-depress ako mas lalo. Kasi yung pagkabungad sa akin was, okay, welcome to ganito, welcome to our rehab facility. It's a minimum 5-year program. Sabi ko, syempre, nagmura ako sa utak ko. Sabi ko, so 5 years ako doon. Kung 20 ako, 25 na ako makakalabas na. Old school TC siya eh. Kumbaga, kasi ngayon may TC, may therapeutic community na humane, maayos, diba, na matulungin. Yung time kasi na yun, medyo old school sila. So, more on military style. Yung tipong sisigawan ka, mapapahiya ka. Naabutan ko panahon na dahil nagkaroon ng insidente yung family, yung buong lahat ng mga residente. Imagine, November hanggang January, nakaharap kami sa pader. Naka-face the wall kami. So, nag-Christmas at New Year ako sa pader. So, it was depressing. But,
I learned a lot about myself there. Malungkot man yung setup, pero psychological-wise, kumbaga, madami silang na-unbag sa akin pagdating doon. So, there's this therapy called Journey. Mixture siya ng EMDR and hypnosis. Nag-start ako ng therapy ko doon kasi they wanted to know why ganon. Why relationship dependent ako, bakit rejection, bakit ganon. So, with the help of hypnosis and mga therapies, na-unravel ko na, naintindihan ko na, may isang traumatic experience pala na nangyari sa akin in the past na hindi ko maintindihan at hindi ko maalala dahil bata pa ako. Doon kasi may mga doctor sila doon, mga certified sila. So apparently, ang pinagtatakahan kasi nila is bakit yung age 4 years old to 7 years old, hindi ko maalala lahat na nangyari doon. And yun yung pinagtatakahan din ng mom ko. Kasi syempre, doctor siya. Ang feeling niya, may trauma na nangyari sa akin. Pero syempre, hindi ko ma-pinpoint kung ano. With their guide, na-realize ko, naalala ko na, namula ako nung time na yun. So, may yaya ako nung time na yun. Yung binubugbog ako na yaya nung time na yun. Kasi syempre, dahil doctor yung mom ko, hindi lahat ng pagkain na gusto kong kainin, hindi ko makakain. Kaya na hotdog, hindi ko nakakain na hotdog, hindi ko nakakain na junk food, mga preservatives ba. And para sa akin, pag nakakain ako nung time na yun, nung bata ako, feeling ko heaven. So, naging one way siya nung yaya ko para mapasunod ako. Binibigyan niya ako ng chips, binibigyan niya ako ng mga preservatives, binibigyan niya ako ng mga burger, mga ganon. And lagi niya sinasabi sa akin, oh, wag mo sasabihin sa mami mo ha, alam mo, love kita. Tapos bibigyan niya sa akin. So, naging mentality ko ng time na yun, kasi ulit-ulit, na-realize ko dun sa rehab ko na yun, mas. Naging distorted yung thinking ko na pag-ibig, na pag binigyan ako ng binigyan ng bagay, pag-ibig yun. Hindi ko na-realize na yun na pala yung ginagawa ko. Na nire-reenact ko, na-condition ako at nag-groom ako into thinking that if I keep giving people what they want, love yun. Doon ko na-realize na, kaya pala ganun. Kaya pala binili yung mga kaibigan ko. Kaya pala importante din sa akin na bilhin ko, bigyan ko ng mga partners ko ng ganun. Kasi yun yung way ko of love. Nung namula ako, nung time na hindi ko naman talaga alam. Kasi syempre, bata pa ako eh. Pina-fondle niya ako, pinaglalaroan niya ako. And lagi niya sinasabi sa akin, mahal kita. Naging eye-opener siya sa akin. Kasi na-realize ko na, wait lang, hindi pala relationship dependency yung problema ko. May problema pala ako sa addiction. Kasi, na-realize ko, wait lang, kung relationship dependent ako, dapat isang tao lang. Pero nangyayari kasi minsan, may isang tao na talon pa niya ng talon. And it was difficult for me to understand and to accept. Kasi syempre, pag sinabi mo, addict ka sa ganun, stigma eh, isip na manyakis ka. O feeling ko nung time na ayoko patunayan na totoo yung stigma na pagbading ka, yun yung habol mo lang. Yun yung pinaka-ayoko. Kaya it took me a while to accept. Nagkaroon ako ng problema dun sa rehab ko. Hindi na nila alam kung paano ko i-handle. Kasi nung nandun ako, lahat ng paraan ginawa ko eh. Uminom ako ng off-lotion, uminom ako ng Zonrox, sinaktan ko sarili ko. To the point na natakot sila. And sinabi nila na hindi na nila ako kaya kasi toxic daw ako para sa community nila. So, kinwestiyon ko, sabi ko, bakit ganun? Sabi ko, akala ko ba matutulungan ako? Akala ko ba hindi ako susukuan? So, sumipa ulit dun yung feeling ko na pati kayo din, sinukuan nyo na din ako. Noong time na yun, nag-decide yung mom ko na ilipat ako. Dinala niya ako sa isang rehab facility sa May Parañaque. Hindi ko ma-explain kung anong pakiramdam ko kasi, syempre, rehab na naman. So, pang-apat ko na to. Pagod na ako kasi 10 taon, labas-pasok ng rehab. Pagod na ako. Nung pinasok ako dun sa rehab na yun, may doubt. May doubt talaga ako kasi
Kung yung huling rehab center ko, sinukuan ako. Baka ito, sukuan din naman ako. So, resistant ako. Hindi ko binigay yung buong tiwala. Lagi kasi sinasabi sa amin sa center na yun is, trust the process. Magtiwala ka. And yun yung hindi ko magawa. At first, okay, mabilis yung programa ko. Kasi doon may pinagdadaanan ka. Parang sa trabaho, may crew, may assistant, may head, may officer. Doon parang na regular time span. Pag crew ka, magiging officer ka mga 8 months, 9 months. Ako hindi. Naging officer ako ng 4 months. Kumbaga, mabilis yung promotion ko. Kasi, syempre, alam ko naman na ako nung galawan ng rehab eh. Nung dumaan yung proseso ko, natuto ako na magtiwala. Actually, compared sa lahat ng rehab centers na napuntahan ko, ito yung naging comfortable ako the most. Na-feel ko talaga yung family. Na-feel ko yung, alam mo yung hindi pera-pera lang. Yung feeling ko na, they're really there to help me. It wasn't easy. Yung mga kuyas ko doon, mga counselors, they always try to push me and say na huwag ka mawalan ng pag-asa sa sarili mo. Na madami akong potential and everything. I honestly felt family there. That's why, slowly, umokay ako. Natuto ko na hindi ko naman pala kailangan bilhin yung mga kaibigan ko. Madaming mga bagay na na-experience ko dun sa rehab ko now na hindi ko na-experience dun sa iba kong rehab. Napag-ayos kami ng mom ko, nakapag-express ako sa mom ko ng mga hinanakit ko sa kanya. Nakapag-express din siya na hinanakit niya sa akin. Nakapag-apologize kami sa isa't isa, nakapag-ayos kami. Naging big factor siguro din ng pagbabago ko was yung spirituality ko. Kasi dati hindi talaga ako naniniwala sa Diyos. Totoo yung saying na yung pag wala ka ng malapitan, siya na lang yung malalapitan mo. Kasi noong time na wala talaga akong magawa, nagdasal ako. Nung nagdasal ako, umokay lahat. Madami ako natutunan kasi una na-realize ko na, syempre, kahit sinong babae pwede manganak. Pero ang pagiging nanay, hindi naman yun dahil nanganak eh. Doon ko na-appreciate yung mom ko eh. Kasi, imagine, iniwan niya yung lalaki niya, yung partner niya para lang sa akin na hindi niya ako kilala. Siyempre, grateful ako sa mom ko now. Kasi, hindi naman lahat kaya gawin ko anong ginagawa ng nanay ko eh. Narealize ko na masakit din pala sa kanya na at 13, kailangan niya ipasok yung anak niya sa rehab. Knowing na sikat siya na doktor, hindi lang pala ako yung nahirapan, siya din pala nahihirapan. Kasi siguro ano kaya sinasabi ng mga kaibigan niya tungkol sa kanya na, grabe, ano ba yun, top siya sa field na to pero yung sarili niya, anak, hindi niya mahirap matulungan. Doon ko natuto na ilagay din yung sarili ko sa paahan niya na hindi dapat laging pwede ako lang. Nung nakalabas na po kayo sa rehab, ano pong una niyo pong ginawa nun? Actually, maganda yung unang labas ko. For 10 years of being in and out of rehab, 12 years na nun. First time ko makasama yung mom ko sa birthday niya after 12 years. So, binigyan ako ng opportunity ng facility na makapag-birthday kasama ng mom ko. Helpful yung center kasi I wanted to do a tribute for her. So, syempre, gumawa ko ng magazine, kinunsyaba ko yung mga kaibigan ng mom ko, mga pinsan ko. So, gumawa ko ng parang newsletter for her. When I went out, it was masarap yung feeling. Kasi, syempre, hindi ako nakauwi sa bahay ng 12 years. Pag uwi ko, may pa homecoming eh. May family gathering, may mga balloons, welcome home. Go back pala, when I was sa loob sa center, ang dami kong thinking na,
paano na yung opportunities ko na to? Paano yung mga opportunities ko na ganyan? Baka wala na tong ganito. Yun yung issue ko nung nasa center ako eh. But when I got out, totoo pala yung sinasabi nila na, pag inayos ko yung sarili ko, everything else will follow. Unti-unti lahat nabalik eh. It's a blessing for me to be able to drive for my mom. It's a blessing for me na makabalik sa school. It's a blessing for me to be able to play volleyball again. Blessing na sa akin yung I have a group of friends right now who I consider my true friends. So, ang sarap lang sa feeling ng yung nakakatulong ako sa ibang tao, na hindi ko lang natutulungan yung ibang tao, pero natutulungan ko din yung sarili ko. Yung pag inisip ko yung ibang tao na matulungan sila, nawawala din pala yung problema ko. I really found purpose in what I've went through. Ang plan ko talaga is I wanna build another center like that. Branch out another center kasi grabe, like, ang daming taong nahihirapan. I'm sure madaming tao na experience yung na-experience ko. And I want to help. Kamusta naman na po yung relationship niyo po kasama yung mom po ninyo? Tsaka kung may gusto po kayong sabihin sa kanya, ano po yung sasabihin po ninyo? Well, me and my mom right now, we're very, very close. Super close talaga kami. Last few weeks ago, I celebrated my birthday. And it was a big birthday kasi they said na parang, it's my homecoming, it's my birthday, after 5 years, tapos party kasi, nakapasok na ako ng international school, nakakabalik na ako ng school. At the middle of the event, people were saying na, happy birthday sa akin. But then, a part of me felt like, I shouldn't be celebrating it. A part of me shouldn't be na, ako lang yung sineselebrate. So, sa gitna ng program, kinuha ko yung mic. Sabi ko na, thank you dahil binabati niyo ako, but I think, i-celebrate din natin yung mom ko. Kasi I wouldn't be where I am right now if it wasn't for her decision to take me. Kahit madami akong ginagawa, I try to make it a point na to be there for her, to support her. Kasi I don't want to support her kasi responsibilidad ko yun bilang anak. But it's what she deserves eh. Yun yung deserve niya after everything na napunta ko, na pinaranas ko sa kanya. Yun, so mom, if you're watching this, diba? Thank you kasi hindi mo ako sinukuha. Hindi naman ganun kadali yung mga pinagdaanan mo. Hindi naman ako madaling bata palakihin. Ayoko na lang din mag-promise. Kasi this time gusto ko na lang ipakita din talaga sa'yo. Gusto ko lang sabihin na, na mahal kita. And I appreciate everything that you've done for me. Okay? I don't see you as our provider lang. Diba? But, I see you as my mom. And if I was given the opportunity to meet my real parents right now, hindi ako mag-hesitate na sabihin na wag. Kasi masaya na ako na, ikaw yung mom ko na. May ibang mga kwento ba kayong gustong marinig? I-comment nyo lang yan sa comment section at huwag nyo na rin kakalimutan na i-like, share at mag-subscribe sa aming YouTube channel.